Ama naming Diyos, salamat po sa iyong biyaya na kami ay iyong bigyan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na aming maunawaan ang lahat ng iyong kalooban. Buksan mo ang aming mata, aming pag-iisip, ng aming puso, upang makita po namin dito ngayon ang iyong nais, kung sino si Kristo at ano ang kahalagahan niya sa aming buhay. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na muling pumarito kasama ng mga kapatid. Pagtibayin mo kami bilang isang iglesia. Palakasin mo ang aming panloob na pagkatao. Palakasin mo ang aming buong pagkatao na kami makapaglingkod sa iyo ng matapat, na may buong kaya, may pananampalataya at malinis na konsyensya na nanghahawak sa iyong mga salita sa gitna ng masamang sanlibutan na ito. Gawin mo kaming ilaw na maningning sa mga taong nasa kadiliman, at gawin mo kaming asin ng sanlibutang ito. Ang aming buhay ay nagsisilbing patotoo ng iyong katapatan sa pabago-bagong panahon, subalit ikaw ay hindi nagbabago. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sa tubig ko. Magbabasa tayo sa chapter 13, verse 8 hanggang 16 ng Book of Hebrews. Hebrews chapter 13, verse 8 hanggang 16. Dadako tayo sa pangatlong bahagi ng aplikasyon sa sulat sa mga Hebreo, ang patungkol sa hindi pagbabago ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento, nadalhin natin ang kanyang pagkadusta. Sapagkat dito'y wala tayong bayang namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Noong panahon ng mga unang Kristiyano, napakahirap ng kanilang kalagayan sapagkat nananatiling nakatayo ang templo sa Jerusalem. Kung maaalala natin,
Ang sulat na ito sa mga Hebreo ay naisulat bago masira ang templo sa Jerusalem noong 70 AD. Kaya nga sa binasa natin, makikita mo na sinabi ng sumulat na hindi mabuti na yung mga naglilingkod pa sa tabernakulo ay makibahagi sa dambana ni Kristo. Napakahirap sa mga unang Kristiyano ang kanilang kalagayan. Araw-araw nilang nakikita ang mga saserdote na nag-aalay ng mga hayop. Ang mga handog, yung usok ng mga handog ay umaangat mula sa templo. Ang mga ritual na ginagawa sa templo ang kinikilalang sukatan ng tunay na relihiyon sa kanilang lipunan. Isipin mo, ipapangaral nila na ang sakripisyo sa kasalanan ay natapos na kay Kristo. Subalit sa templo na nung unang panahon pa, ay patuloy pa rin ang pagsasakripisyo ng mga hayop araw-araw. Sila'y nananampalataya kay Kristo na natupad ang lahat ng sinabi ni Moises sa mga awit at ng mga propeta, na siya ay minsan naghandog magpakailanman, siya ang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Madalas silang hamunin ng mga Pariseo at ng mga Saduseo at ng mga naglilingkod sa templo. Madalas silang pagtawanan at usigin, at sila'y itinuturing na lumalabag sa mga tradisyon, hindi lamang ng pananampalataya, kundi ng kanilang pagkabansa. Kapag ikaw ay Hudyo, ay dapat tumatanggap ka ng mga doktrina ni Moises, at ikaw ay sumusunod sa pananampalatayang ng tinuro sa lumang tipan. Kapag ipinahayag nila na si Kristo lamang ang sakdal na handog, sila'y tinutuligsa bilang walang respeto sa kautusan ni Moises. Kapag tumanggi silang sumunod sa mga pagkain at sa mga panlabas na seremonya, sila'y hinahatulan bilang mga suwail. Kaya dumaranas sila ng matinding tukso kung sila ba ay babalik sa dati nilang pananampalataya at tatalikuran nila si Kristo, o mananatili silang tapat kay Kristo na hindi nila nakikita ngunit buhay at namamagitan para sa kanila magpakailanman. Sa ganitong kalagayan, napakahalaga ng binasa natin sa Hebrews chapter 13 verse 8 na si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Siya ang katiyakan ng ating pananampalataya kahit magbago ang paligid natin, kahit magbago ang panahon, at dumating sa kanilang henerasyon na ang templo ay ginuho ng mga Romano, subalit si Kristo ay hindi pa rin nagbabago. Ang kahigitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tema ng aklat ng Hebreo. Sa mga nakalipas na linggo, simula sa chapter 1 at tayo ngayon ay nasa pangatlong bahagi ng aplikasyon sa chapter 13, wala tayong ibang naunawaan dito maliban sa kahigitan at sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Magbabalik tanaw tayo saglit. Babasa tayo sa chapter 1, verse 1 hanggang 3. Sa unang tatlong talata ng sulat ay makikita na natin ang dalisay na doktrina patungkol sa pagkatao at sa pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan
ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ipinangaral sa atin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ang apat na katotohanan dito sa talata. Una, ang Panginoong Hesukristo ay ang tagapagsalita ng Diyos sa huling araw. Pangalawa, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa kanyang kalikasan at sa kanyang kapangyarihan. Pangatlo, ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng paglilinis sa ating mga kasalanan. At pangapat, ang Panginoong Hesukristo ay umupo sa langit nang matapos niyang linisin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng apat na katotohanan ito, meron tayong outline sa buong Book of Hebrews. Sa chapter 1 hanggang chapter 2, ay nabasa natin na dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos sa kanyang kalikasan at sa kanyang kapangyarihan, siya ay anak ng Diyos, sa makatuwid siya ay higit sa mga anghel. Ating ding nakita sa chapter 3 hanggang chapter 4 na dahil sa Hesukristo ang tagapagsalita ng Diyos sa huling araw, ang kaniyang otoridad ay higit sa otoridad ni Moises at sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa katotohanan, naniniwala tayo na sa huling panahon ay wala ng ibang propeta na ipinadala ang Diyos na magtuturo sa atin ng buong kapahayagan kung sino ang Diyos at ng kalooban ng Diyos at kung paano ang tao maliligtas at kung paano ang tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos maliban sa mensahe na dinala ng ating Panginoong Hesukristo. Nabasa din natin sa chapter 4 hanggang chapter 7 na dahil sa Hesukristo ang siyang naglinis ng ating mga kasalanan, siya ang tinutukoy na hari at saserdote sa lumang tipan na ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Makikita natin na kahit sa kanyang paghahandog ay higit ang pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang kanyang inihandog ay ang kanyang sariling dugo at ang kanyang sariling laman. Nabasa rin natin sa chapter 8 hanggang chapter 11 na dahil ang ating Panginoong Hesukristo nang matapos niyang linisin ang ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang Diyos ay gumawa na ng bagong kasunduan na hindi kagaya ng kasunduan na ginawa sa lumang tipan sa pamamagitan ng batas ni Moises, kung hindi sa pamamagitan ng isang bagong kasunduan na nakasalalay sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito, hinihikayat ang mga Kristiyano sa parte ng aplikasyon dito sa chapter 12 hanggang chapter 13 na tayo ay dapat maging tapat sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang pananampalataya ay palaging magbubunga ng praktikal na pagsunod at pagpapatuloy sa pananampalataya kagaya ng sinasabi sa kasulatan. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Nakaraang linggo, ipinangaral sa atin sa chapter 12, verse 1, na dapat nating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa atin ng Diyos. Na huwag natin aalisin ang ating paningin kay Kristo. Sapagkat ang paghihirap ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit ay nagpapakita na may batayan ng ating pananampalataya. Kaya't sinasabi na si Hesukristo ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sa puntong ito, anumang bagay na nalaman natin tungkol sa ating Panginoong Hesus ay hindi nagbago at hindi rin magbabago. Tatlong puntos ang magpapaliwanag sa atin ngayong umaga ng ating teksto sa chapter 13 verse 8 na hindi nagbabago tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Una, hindi siya nagbabago sa kanyang kalikasan. Pangalawa, hindi siya nagbabago sa kanyang katayuan. Pangatlo, hindi siya nagbabago sa kanyang kasunduang ginawa.
Basahin natin. At pagkatapos, yung verse 9 hanggang verse 16 ay exhortation sa atin ngayong umagang ito. Ano ang gagawin natin sa isang Hesukristo na hindi nagbabago? Paano ito ipamumuhay at pangangatawanan ng Kristiyano? Una, si Hesukristo ay hindi nagbabago sa kanyang kalikasan. Bilang anak ng Diyos, si Hesukristo ay Diyos. Babasahin natin sa chapter 1, verse 2 hanggang verse 9. Binasa na natin kanina yung verse 3. Mag-uumpisa tayo sa verse 4. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran, at kinapopuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasiyang higit sa kanyang mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay mananatili. At silang lahat ay manglulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Doon sa binasa natin, sa chapter 1, verse 2 hanggang 9, ipinapakita ang pagka-Diyos ni Hesukristo. Una, siya ay may luklukang magpakailanman. Maraming naghahari kahit dito sa lupa, subalit ang kanilang paghahari ay may katapusan. Subalit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At si Hesukristo bilang may pagka-Diyos ay manlilikha. Bilang manlilikha, siya ay nananatili. At ang kanyang mga taon ay hindi matatapos. Mabasa natin sa chapter 1 verse 10 hanggang 12, sinabi doon, ikaw, Panginoon, tungkol kay Hesukristo, sinabi, ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. Ang langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapapahamak, datapwat ikaw ay mananatili. At sinabi pa, sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan, ngunit ikaw ay ikaw rin, at iyong mga taon ay hindi matatapos. Si Hesukristo bilang anak ng Diyos ay may kalikasang hindi nagbabago sa kanyang paghahari at sa kanyang kapangyarihan sa paglalang. Sa katotohanan, ang lahat ng sanlibutan ay nananatili sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa, hindi siya nagbabago sa kanyang katayuan bilang dakilang saserdote. Basahin natin. Basahin natin sa chapter 7, verse 21
hanggang 28. Dinadala tayo sa mga talatang ito upang tayo mismo makita natin ang mga katunayan mismo ayon sa salita ng Diyos. 21. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote. Sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya. Sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Ang pagkasaserdote ng Panginoong Jesucristo ay ipinangako ng Diyos na sumumpa ang Diyos, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi at hindi niya babawiin ang kanyang sinabi, ikaw ay saserdote magpakailanman. Dahil dito, una, ang Panginoong Jesucristo ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Verse 22. Pangalawa, dahil sa kanyang muling pagkabuhay at buhay na walang kamatayan, ang kanyang pagkasaserdote ay hindi mapapalitan. Simula kay Aaron hanggang sa mga sumunod, lahat yun hindi sila nakakapagpatuloy sa kanilang gawain sapagkat ang tao may kamatayan. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, ay hindi na siya mamamatay pa uli. Kung kaya't ang kanyang pamamagitan sa kanyang bayan ay hindi nagbabago. Siya ay makakapagligtas ng lubos sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Pangatlo, sapagkat siya'y sakdal magpakailanman, kahit ang kanyang paghahandog ay minsan magpakailanman. Sapagkat hindi siya nagbabago sa kanyang kabanalan, ang kabanalan ng kanyang sarili, hindi nababawasan. Ang kanyang inihandog na banal ay palaging banal magpakailanman. Ang sinasabi sa verse 27 hanggang verse 28. Sundan natin sa chapter 10, verse 10 hanggang 13. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayong ding mga hain na hindi makakaalis kailan paman ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Pangatlo, hindi nagbabago sa Jesucristo sa kanyang kasunduang ginawa. Chapter 6, verse 17 hanggang 20. Chapter 6, verse 17 hanggang 20. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos,
na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay ipinamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayo'y nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete o sa angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumasok sa nasa loob ng tabing na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakilanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sa lahat ng ginawang kasunduan ng Diyos simula sa lumang tipan, laging ang tao ang may pagkukulang doon. Simula kay Adan, kay Noah, sa mga anak ni Abraham at kahit sa mga anak ni David, lagi nating sinasabi na hindi dahil sa ang Diyos ay hindi naging tapat. Palaging matapat ang Diyos. Subalit ang tao ay laging may taglay na kahinaan at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaibahan sa kasunduang ginawa niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sa bagong tipan, ipinakita na ang bawat mabubuting bagay na kanyang ipinangako sa kanyang bayan ay nakaangkla sa gawa ng Diyos. Sinasabi, at aking papalitan sila ng isang bagong puso. Aalisin ko ang mga Diyos-Diyosan. Ilalagay ko ang aking banal na espiritu sa loob ninyo at lalakad kayo sa aking panuntunan. Lahat yan ay nakaangkla sa gawa ng Diyos. At paano pinatunayan ng Diyos na kanyang gagawin ang kanyang pangako? Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang dugo ng bagong tipan. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay tinulad sa isang angkla. Ang mga barko sa dagat, sa panahon ng may bagyo, sila ay nakaangkla. Iniuhulog ng kapitan ng angkla upang ang barko ay hindi matinag, magalaw at mawasak sa gitna ng mga bagyo. Subalit ang ating angkla ay hindi nakaangkla sa ilalim ng tubig. Ngunit ang ating angkla ay nakapasok doon mismo sa harapan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Ay angkla ng ating mga kaluluwa upang tayo dito sa lupa ay hindi tayo mahiwalay sa kasunduan na ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't hindi nagbabago sa Hesukristo sa kanyang kasunduan na ginawa sa atin. Saan hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesukristo? Una, sa kanyang kalikasan. Bilang anak ng Diyos, siya ay Diyos. Pangalawa, sa kanyang katayuan. Bilang isang dakilang saserdote, siya ay palaging namamagitan para sa atin. Pangatlo, sa kanyang kasunduan na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Na sa harapan ng Diyos, hindi tayo maalis kailanman sapagkat si Jesucristo ang angkla ng ating kaluluwa. Ngayon, saan tayo tinatawagan sa katotohanan ito? Ano ang exhortation sa atin ngayong umaga? Bumalik tayo sa teksto. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Verse 9. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at hindi kilala. Hindi na tayo nagbigay ng marami pang paliwanag ngayong umaga kung saan hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang lahat ng binanggit ko kanina ay inyo nang alam at binasa na natin. Sa ilang linggo,
ng pag-aaral natin sa aklat na ito, verse by verse, chapter by chapter. Pero ngayon ay tinatawagan tayo. Narinig niyo na si Jesucristo, ang aral na tinanggap natin sa Kanya, doon tayo magpatuloy. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat magpadala sa kung ano-anong klase ng aral at sa kung ano-anong klase ng turo. Kagaya ito ng sinabi sa Colossians chapter 2. Verse 6, kung paano ngang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang tinatanggap bilang Panginoon. Kung hindi, kung paano natin siya tinanggap bilang Panginoon, ganun tayo mamumuhay, ganun tayo lalakad sa araw-araw, sa ilalim ng pagkapanginoon ni Jesucristo, na nag-uugat at natatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Maalala nyo, laging sinasabi sa atin na ang ating relihiyon ay hindi nakasalig sa ating mga tradisyonal na doktrina o sa ating pagkabaptis. Ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Kahit pa relihiyon ng tao ay baptis, kung hindi niya tinanggap si Jesucristo na Panginoon ng kanyang buhay, at ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon ay nakikita sa kanyang pang-araw-araw na pamamalakad sa kanyang buhay, ay mahirap paniwalaan ng taong yan ay may kaligtasan. Sapagkat sino ang mga anak ng Diyos? Yaong pinangungunahan ng banal na Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Kung kaya nga't kung tayo ay nananatili sa mga aral ni Kristo, ay dahil sa kilala natin si Kristo. Kaya tayo sumusunod kay Kristo sapagkat nakita natin si Kristo. Na bagamat literal na hindi natin siya nakita, subalit atin siyang minamahal at atin siyang sinasampalatayanan sa gitna ng ating maraming kahirapan. Subalit alam natin na si Jesucristo ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Tinawag tayo ng Panginoon noong nakaraang linggo na dili-dilihin ninyo yaon na tumanggap ng pag-uusig mula sa mga makasalanan upang huwag tayong mapanghinaan sa ating mga pag-iisip. Hindi basta relihiyon ang ating tinatalikuran kung tayo'y sumusuway sa salita ng Diyos. At hindi basta iglesia natin ang ating tinatalikuran. Ang tinatalikuran natin sa Jesucristo, na siyang nagpahayag ng kaligtasan at ng paraan ng pagkakristyano sa atin. Paano tayo huwag magpapadala sa mga sari-saring mga aral at hindi kilala? Idagdag pa natin bago ako magpatuloy. Sa 1 Timothy chapter 4, sa ating kapanahunan, nagsasalita ang banal na Espiritu, verse 1, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisipagtalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Diyan sa talatang binasa natin, bakit ang mga tao ay tumatalikod sa pananampalataya? Sapagkat sila'y nakinig sa mga espiritong mapantaya. Sapagkat sila'y nahikayat ng mga aral ng mga demonyo. At anong ginamit ng sanlibutan para sila'y makinig sa mga sari-saring aral? Verse 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan.
na hinerohan ang kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Kaya nga paulit-ulit tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa buong pag-aaral natin sa Book of Hebrews. Mag-ingat na baka ang puso natin ay tumigas sa kawalan ng pananampalataya. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, pagpaalalahanan ninyo ang isa't isa. Hindi lamang tayo nagsisikap sa isang banal na pamumuhay, kung hindi inaaralan natin ang ating mga kapatiran na huwag tatalikod kay Kristo. Huwag makinig sa mga aral ng sanlibutan. Sapagkat, mga kapatid, ang winawala natin dito hindi basta relihiyon. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan nawawala. Wala tayong aral na ganyan sa banal na kasulatan. Subalit walang tumatalikod sa pananampalataya na may kaligtasan. Nasusulat, chapter 10, verse 38 ng Hebrews, na ang mga tumatalikod sa pananampalataya ay bumabalik sa kapahamakan. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan, kundi doon sa pananampalataya, sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kung kaya't matapos nating makilala na si Hesukristo ay hindi nagbabago, dapat tumugon ang ating puso na hindi tayo magpapadala sa mga turong hindi ayon kay Kristo at sa mga sari-saring aral at mga aral na di kilala. Bumalik tayo sa chapter 2 ng Colossians. Verse 8 o verse 7, nag-uugat, nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Alam mo na kahit anong hirap sa sanlibutan ito, bakit ang mga Kristiyano hindi umaangal sa kahirapan bagkus sumasagana sa pagpapasalamat? Sapagkat sila'y nag-uugat sa pananampalataya kay Kristo. At nag-uugat tayo sa pananampalataya kay Kristo sapagkat tinanggap natin siyang Panginoon ng buhay natin. At hindi siya basta Panginoon. Si Hesukristo ay mabuting Panginoon. Si Hesukristo ay may talino na hindi nagkakamali. Kung kaya't lahat ng pinahihintulutan niya sa buhay natin ay siyang nararapat sa atin ayon sa kanyang sariling pag-unawa ng ating buhay. Kapag natuto tayong tumanggap sa kanyang pamamalakad sa ating buhay at lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban, tumitibay tayo sa pananampalataya. Ang pagiging matibay sa pananampalataya hindi sa pagkakaroon ng maraming alam sa Biblia. Sapagkat lahat ng alam natin sa Biblia ay susubukin. Susubukin ng maraming tukso. Susubukin ng kahirapan. Subalit, ang nakasalig kay Kristo ay magtatagumpay at mananagana sa pagpapasalamat. Diba sinasabi, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Minsan hindi mo maintindihan ang kalooban ng Diyos, pero pinahintulutan ng Diyos. Kaysa magreklamo, alamin natin, O Diyos, bakit mo ito pinahintulutan sa buhay ko? At pagkatapos magpasalamat tayo na mas mabuti ang Diyos kaysa sa atin at mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Ituloy natin sa verse 8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Isa lang na makikita mo
na katangian ng doktrina ng sanlibutan, ilalayo ka kay Kristo. Aalisin ang soberanya ni Kristo sa iyong buhay. Gagawa ang sanlibutan ng maraming paliwanag na ang punot dulo lang nito ito. Basta huwag kang sumunod kay Kristo, bahala ka na sa buhay mo. Kaya nga't una, upang tayo ay makaiwas sa mga turong sari-sari at hindi kilala, una, kailangan ang puso ay tumibay sa pamamagitan ng biyaya. Bumalik tayo sa talata. Huwag nga kayong padala, verse 9, sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. Si Jesucristo ang pinagmumulan ng biyaya. Ano ba ang biyaya ng Diyos maliban sa ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin sa kabila ng tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya? Sa totoo lang, lahat ng pakikitungo ng Diyos sa atin ay biyaya. Lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin ay biyaya. Walang nagsabi sa Diyos na buhayin tayo sa araw na to. At kung tatanungin naman natin ang mga sarili natin kung meron ba tayong karapatan na mabuhay sa araw na to, kahit pa sabihin mo meron, pero sino nagsabi sa Diyos na dapat buhayin ka niya ngayon? Kaya nga't ang buhay na ito ay biyaya ng Diyos. Kahit pa sabihin natin na tayo ay pinagyaman ng Diyos sa pamamagitan ng ating talino at pagsisikap, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon at binigyan ka ng Diyos ng isip. Isipin mo sa dami ng problema, hindi ka pa nababaliw. At meron ka pa ring isip na gumagana. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, iyong alalahanin ng Panginoong Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang kumuha ng mga kayamanan. Nais ko lang sabihin na ang Diyos ay magiging Diyos kahit wala tayo. Kahit hindi ginawa ng Diyos ang tao, ang Diyos ay Diyos pa rin. Subalit tayo ay hindi tayo magiging tayo kung walang Diyos na gumawa sa atin. Kahit itapon ng Diyos ang lahat ng tao sa impyerno, siya ay Diyos pa rin. Purihin ang Diyos na hindi niya tayo ibinilang sa mga taong napapahamak. Kung hindi isinugo niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. At isinugo niya ang kanyang banal na Espiritu upang patunayan sa atin ngayon at sa sanlibutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga si Jesucristo ang pinagmumula ng biyaya. Ang daigdig na ito ay ginawa para kay Jesucristo. Sinasabi sa John chapter 1 verse 16 hanggang 17, sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Bakit tayo biniyayaan ng Diyos? Sapagkat mabiyaya ang Diyos. Bakit tayo binibiyayaan ng Diyos? Sapagkat bibiyayaan pa rin tayo ng Diyos. Tayong mga tumanggap ng biyaya mula sa Diyos ay makakaasa ng biyaya patuloy hanggang katapusan. Sabi sa Philippians 1:6, na siyang gumawa sa atin ng mabuting bagay ay tatapusin niya yan hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya nga, kung sa pamamagitan ni Moises ibinigay ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay ating natutunan sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang mabiyayang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay nahahayag sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. Noong panahon ng mga Hudyo, marami ang umaasa na ang pagsunod sa mga pagkain at panlabas na ritual ang nakakapagpatibay ng kanilang kabanalan. Walang pinagkaiba sa mga tao na pinagsisikapan nila sa kanilang sariling lakas at sa kanilang sariling isip ang kanilang pagiging
matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit malinaw sa binasa natin sa Hebrews 13 verse 9 na hindi sa pamamagitan ng pagkain o anumang mga seremonyas tumitibay ang puso. Ang puso ay tumitibay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, wala tayong pwedeng gawin na magpatibay sa puso natin. Hiwalay sa pag-unawa ng buhay natin nakadepende kay Kristo. Kahit araw-araw ka magbasa ng Biblia, hiwalay kay Kristo, hindi ka titibay. Kahit pa magkakalyo ang ating tuhod, kaluluhod, at mamaga ang ating mata, kaiyak, hiwalay kay Kristo, hindi tayo titibay. Sapagkat hindi tayo napapatibay sa pamamagitan ng sarili nating gawa. Kahit ang pagdalo natin, kung hindi yan para kay Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo, hindi yan magbibigay sa atin ng anumang kapakinabangan. Wala tayong pinagkaiba sa namumuhay sa kautusan. Kung minamahal natin ang Diyos, dahil sa kung ano ang magagawa natin at hindi dahil sa ating pagdepende sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, bilang mga mananampalataya ngayon, hindi ang pagsunod sa panlabas na bagay ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi rin yan na nagbibigay ng tibay sa ating espiritu. Pag tayo sinusubok, hindi tayo nakikipagpatibayan. Ang tibay ay ebidensya lamang na isang buhay na pananampalataya. Ang nagpapatibay sa atin bilang mananampalataya ay ang ating paglalim sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Sa kanyang salita, nakakaranas tayo ng presensya. Nababago ang ating isip. Nababago ang ating damdamin. Tumatalas ang ating pandama patungkol sa kalooban ng Diyos at sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Doon tayo nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan kay Kristo at ang kanyang biyaya ang nagbibigay tatag sa gitna ng tukso, panghihina at pagdurusa. Ano sinabi ni Apostol Pablo nang kanyang iniwan ng simbahan sa Efeso? Ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Acts 20:32. Paano sasabihin ng mga ngaral na ipinagkakatiwala niya ang mga miyembro sa Diyos? Ang pagtitiwala ng mga miyembro sa Diyos ay pagtitiwala ng mga miyembro sa kapangyarihan sa salita ng Diyos. Kung hindi gagawa sa atin ang salita ng Diyos, hindi gumagawa sa atin ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Simula pa ng una hanggang sa huli. Kaya nga ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makakapagbigay sa inyo ng mana. Ang biyayang ito o nagpapatibay sa ating pananampalataya, nagpapalakas ng ating kalooban at nagbibigay katiyakan na anumang mangyari, tayo ay nasa kamay ng Diyos. Tayo ay nananatili sa Diyos. Paano mo nalaman? Sapagkat nananatili tayo sa kanyang salita. Ako ay nananatili kay Kristo. Paano ko nalaman? Sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan sa ating buhay. Sa madaling sabi, kung gusto nating maging matibay ang ating puso, hindi dapat tayo kumapit sa mga gawaing panlabas. Sa totoo lang, ang paglilingkod sa Diyos hindi nakakapagpatibay. Ano ang nakakapagpatibay sa paglilingkod sa Diyos? Kung yung paglilingkod mo sa Diyos ay nagmumula sa isang pusong masunurin sa salita ng Diyos. Kaya nga, kahit magsakripisyo tayo ng matagal sa gawain ng Diyos, kung yung sinunod mo naman hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi ka tumibay sa ginawa mo. Sapagkat darating ang panahon saan lang tayo susukatin ng Diyos? Sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Ngayon, kung sasabihin natin sa salita ng Diyos, ginawa ko to, nangaral ako ng ganito,
Ibinigay ko ang buhay ko sa Diyos. Pero malayo naman ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Anong sasabihin sa iyo ng Diyos? Lumayas ka sa harapan ko, manggagawa ka ng kasamahan. Anong pinagkaiba natin sa mga masunurin sa batas para maging matuwid? Kung inahahambalang natin sa harapan ng Diyos, o Diyos, tanggapin mo ko, ginawa ko to. Hindi ba? Kung kaya nga tayo po'y mga tao na sinisikap aralin ang salita ni Kristo upang masunod natin ang lahat ng nakasulat dito. Sinasabi ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ba sa sinabi doon, turuan nyo silang gumawa para sa akin? Turuan nyo silang magbigay sa akin. Hindi yun ang turo ni Kristo. Turuan nyo silang magsakripisyo para sa akin. Hindi. Ang sabi doon, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, kailangan tumibay ng ating puso sa salita ng Diyos. Di ba't sinasabi ng banal na kasulatan, ang iyong salita ay aking itinatago sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Isa pa laging sinasabi sa atin, meron tayong saserdote na nakakaramdam ng ating kahinaan. Lumapit tayo sa trono ng biyaya. Ang kailangan mapaglabanan ng puso ay kailangan ang puso ay umayon sa salita ng Diyos. Pangalawa, lumabas na tayo sa mga makalupaan panlabas na panuntunan. Yun ang sinasabi sa chapter 13 verse 10 hanggang 14. Ang mga Kristiyanong Hebreo, nagdadalawang isip sila na habang nakakarinig sila ng mga pangangaral na kagaya nito, ang sinasabing, hindi nyo na kailangan maghandog para sa inyong mga kasalanan, at pagkatapos ang kanilang lahat ng mga tao sa kanilang paligid, sa tuwing nagkakasala, nagdadala ng tupa sa Jerusalem. At meron doon, dahil sa mga inuusig sila ng mga Hudyo, marahil Lunes hanggang Sabado, nandun sila, naghahain sila ng mga tupa sa templo, at pagkatapos kapag sila mayroon silang assembly, nandun din nakikiupo din sa kanila. Para wag silang usigin ng kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga business partner. Kaya nga sinabi sa chapter 13 verse 10, tayo ay may isang dambana. Meron tayong altar na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Sinasabi ng sumulat, hindi maaaring magtitiwala kayo kay Kristo at pagkatapos babalik kayo doon sa mga panuntunan ni Moises. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Yung bagong alak, hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Puputok. Ganon din naman, ang pananangan kay Kristo ay hindi pwedeng ihalo sa pananangan sa sariling lakas at pag-iisip. Sinasabi ng kawikaan, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Ang pag-intindi sa salita ng Diyos ay hindi kaparehas ng sarili nating pag-intindi. Ang paglakad sa pamamaraan ng Diyos ay hindi kaparehas ng paglakad sa sarili nating kaparaanan. Mahihirapan tayo sa ating buhay na hinahayaan natin ng Diyos ang kumontrol sa ating buhay, pero tayo rin ang kumokontrol ng buhay natin. Mahirap sa isang sasakyan, dalawa ang may hawak ng manibela. It's either hayaan natin si Kristo mag-drive at umupo tayo ng matahimik sa tabi, o agawin natin ang manibela at si Kristo palayasin natin sa sasakyan. Kaya nga mga kapatid,
Kung kay Hesukristo tayo, kay Hesukristo tayo. Kung hiwalay tayo kay Kristo, humiwalay na lang tayo kay Kristo. Kung mananatili tayo sa Kanyang salita, ay lumakad tayo sa Kanyang salita. Kaya sinasabi, kagaya si Elias, ng lesson ng Children's Sunday School, sinabi ni Elias sa mga Israelita, hanggang kailan kayo magdadalawa ng pag-iisip? Kung ang Panginoon ang Diyos, sambahin niyo siya. Kung si Baal ang Diyos, edi sambahin niyo si Baal. Kaya nga mga kapatid, ang mga saserdote, hindi naman nila pinapatay yung mga handog sa loob ng banal na dako. Doon nila pinapatay sa labas yan. Dahil hindi naman pwede ang marumi sa loob. Ganun naman ang ating Panginoong Jesucristo. Tignan mo nung siya'y pinako sa krus, inilabas siya ng Jerusalem. Dinala siya sa Golgota, sa lugar ng mga bungo. Hindi siya pinatay sa loob ng Jerusalem, kung hindi inilabas siya. Binuhat niya ang kanyang krus, na kagaya ng mga tupa. Noong unang panahon, hindi naman pinapatay yun sa loob ng banal na dako, kung hindi sa labas. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Sinasabihan niya mga Kristiyano, lumabas na kayo sa templo, puntahan niyo si Kristo kung saan siya namatay. Doon sa labas. Labasin natin siya. Dalhin natin ang kanyang pagkadusta. Isipin mo sa Jesucristo, habang naglalakad siya, buhat-buhat niya ang krus, pinagtatawanan siya ng mga tao. Makiramay tayo kay Kristo sa kanyang mga kahihiyan. Sapagkat ang hinahanap nating bayan ay hindi sa lupang ito. Ang hinihintay nating bayan, yung ibababa ng Diyos dito, ang bagong Jerusalem. Nandun ang banal na dako. Kaya dito namatay si Kristo sa labas ng banal na dako. Ang mga unang Kristiyano ay nahaharap sa tukso na manatili sa dating sistema ng lumang tipan. Mga handog na hayop, mga seremonya, at mga panlabas na panuntunan ng paglilinis. Dahil yun ang kanilang nakasanayan at yun ang kanilang nakikita. Ngunit ipinaalala sa sulat na ito na mayroon tayong isang dambana na hindi dapat tayo nakikipagkompromiso. Ibig sabihin, kay Kristo lamang may tunay na kapatawaran at kabanalan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi ginawa sa loob ng tabernakulo, kundi sa labas, kung saan siya tinanggihan, inalipusta at ipinako sa krus. Kaya tayo man ay tinatawag na lumabas sa kampamento. Iwanan natin ang mga maling seguridad ng panlabas na ritual. Iwanan natin ang pagtitiwala natin sa ating sarili. Kahit ang mga mabubuting bagay na sa inaakala natin tinatanggap tayo ng Diyos dahil sa ating mga mabubuting katangian, iwanan natin lahat yan. Yakapin natin ang pagkadusta ni Kristo. Kagaya ni Apostol Pablo, anong kanyang sinabi? Kung pagyayabang lang, marami ako ipagyayabang. Kung sa pagsunod lang sa kautusan, nasunod ko lahat yan. Ako'y Pariseo, tinuli sa ikawalong araw. Pati magulang ko, Pariseo din. Subalit, anong pakinabang ng mga bagay na yan? Lahat ng yan ay ibinilang kong walang halaga upang makilala ko si Jesucristo na aking Panginoon. At isang bagay na dapat pag-isipan ng Kristiyano, gusto nating mag-move on sa mga pangit na bagay. Pero ayaw nating mag-move on sa mga bagay na kung saan magkakaroon tayo ng iyabang sa harapan ng Diyos. Kahit ako, gusto kong kalimutan ang mga pangit na katangian ko sa sarili. Lahat ng mga kahiya-hiya kong alaala, gusto kong kalimutan lahat yan. Pero paano yung mga bagay
na iniisip kong tinatanggap ako ng Diyos sapagkat may kakayanan ako, meron akong talento, meron akong magandang portfolio ng karanasan sa ministry. Yun ba ang dahilan kung bakit ako tinatanggap ng Diyos? Yun ba ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. Ito ay sa hindi napapatid na pagkauhaw sa pagkakilala kay Kristo. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi nating lubusang makakikilala si Kristo sa daigdig na to. Ang malalaman lang natin kay Kristo, yung sapat na biyaya sa araw na ito. Bakit? Si Jesu Kristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At pag tayo ay dumating sa bagong langit at bagong lupa, marami pa ring bagay tungkol kay Kristo na hindi natin alam. Patungkol sa kanyang nakaraan. Nang siya'y kasama ng Diyos, bago palalangin ang sanlibutan, na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa panahon na wala pang sanlibutan ay nandun na si Kristo, marami akong itatanong tungkol sa Kanya. At kahit malaman ko ang sagot, marami pa rin akong hindi alam. Sapagkat kung sa bagong langit at bagong lupa ay makakasama natin si Kristo ng 1,000 taon, marami pa rin tayong hindi alam sa Kanya. At pagkatapos kung makilala natin si Kristo sa susunod pang 1,000,000 taon, marami pa rin tayong dapat malaman sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na walang hanggan at walang katapusan. Kung kaya't mga kapatid, ginagawa ito ng Diyos upang huwag tayong magmalaki sa ating sarili na parang kilalang kilala mo na ang Panginoon at makungunahan mo na siya. Hindi. Tayo ay dumidepende sa Kanya. At ang Kanyang buhay ay dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya't bawat stop, manalangin. Bawat liko, manalangin. Bawat hakbang, tignan. Ito bang aking hinakbang ay hakbang ni Kristo. Doon natin natatanggap, o Diyos, tao lang ako. Kaya nga ako nagtitiwala sa iyo sapagkat tao lang ako. Hindi sasabihin ng Kristiyano, ako normal lang naman na magkamali ako sapagkat tao nga lang talaga ako eh. Oo nga, tao nga lang talaga tayo. Kaya nga Diyos siya eh. Kaya nga kailangan natin ng biyaya niya. Kaya nga kailangan natin ng tulong niya. Bakit? Tao tayo. Ngayon, kung hindi tayo tao, hindi natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin kailangan mamuhay sa pananampalataya. Hindi tayo tao. Pero kung tayo ay tao, mas lalong kailangan nating dumepende sa ating Panginoon. Lalo na't naisipin mo, pag-isipan mo, na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. At nang siya'y nagkatawang tao, umagang-umaga siya'y nananalangin. At sa gabing dumarating, magdamag nananalangin. Hindi siya humahakbang na hindi ayon sa kalooban ng kanyang ama. Ano pa kaya tayo? Na tao lang talaga. Kaya mga kapatid, sa madaling salita, ang ating pananampalataya ay hindi nakatali sa mga makalupa at panlabas na bagay. Kahit anong laki o at liit ng binalagay ninyo para sa gawain ng Diyos, huwag niyong sukatin dyan ang biyaya ng Diyos sa inyo. Pinagpapala ng Diyos ang masayang magbigay. Pero huwag nating isipin na yan ang dahilan kung bakit tayo tinatanggap ng Diyos. Ibibigay ba natin ang buhay natin sa Diyos? Aanhin ng Diyos ang buhay natin. Siya ang pinanggagalingan ng buhay. Ibibigay mo ba lahat ng pera mo sa Diyos? Aanhin ng Diyos ang pera mo. Ang ginto ay Kanya at ang pilak ay Kanya. Pero bakit natin ginagawa ang lahat ng yan? Sa abot ng ating makakaya at sa kasiyahan ng ating puso. Sapagkat kilala natin si Kristo.
At nakikita natin ang kanyang sakripisyo para sa buhay natin. Subukan mong makipaglaban sa pananampalataya kung gaano kahirap. At labanan mo lahat ng tukso na tumatawag sa iyo araw-araw. Pero subukan mong humingi ng tulong sa Diyos. O Diyos, iligtas mo ko sa kasalanang ito na humahabol sa akin. At kapag tinulungan ka ng banal na Espiritu, maiintindihan mo kung gaano kadakila ang sakripisyo ni Kristo. Kapag ang mga manguusig ay humahabol sa iyo at nagsasalita sa iyo ng masama at tinutukso ka ng dyablo na gumanti ka ng salitang masama at tumawag ka sa Diyos, O Diyos, gawin mong pagpapala ang lalabas sa bibig ko at tinulungan ka ng banal na Espiritu na kahit na nanginginig na ang laman mo sa galit at gusto mo nang magwala sa init ng ulo mo, pero tinulungan ka ng banal na Espiritu na maging mahinahon, malalaman mo kung gaano kahirap ang sakripisyo ni Kristo para sa iyo. Kaya nga pangatlo, maghandog tayong palagi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin sa verse 15 hanggang verse 16. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayo. Sinong tinutukoy niya? Ayun, si Hesukristo, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid bagay ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ano ang mga hain na dapat ihandog ng Kristiyano? Una, pagpupuri sa Diyos. Purihin mo ang Diyos palagi, araw-araw, oras-oras. Kaya nga lagi kong pinapaalala mga kapatid, hindi po natutuwa ang Diyos sa mga nagrereklamo. Na para bagang nagkamali ang Diyos sa desisyon ng buhay natin. Kung pinahintulutan ng Diyos yan sa buhay natin, may gusto siyang ituro sa atin at may gusto siyang ipaunawa sa atin. At higit sa lahat, malaman natin na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos palagi at pasalamatan. Wala nang ibang magbibigay ng Diyos ng pagpupuri at kalwalhatian maliban sa pagtitiwala natin sa Kanya. Ang mga tao sa sanlibutan, kahit pa yung mga padrino dito sa lupa, nagme-maintain sila ng mga tao. At yung mga tao na yon ay magiging loyal sa kanila basta binibigyan nila yon ng parte sa lahat ng kanilang kayamanan. Pero tignan nyo, kahit sa Senado, sa Kongreso, kapag ka nagkakalaglaga na, magkakantahan na yung mga tao nila at ilalaglag na sila. Subalit ang Diyos, ipinapakita niya sa sanlibutan at kahit kay Satanas, hindi tayo matapat sa Kanya dahil sa mga material na bagay. Pinapaalala sa atin ang kwento ni Job. Anong sabi ni Satanas? Kaya lang naman matapat sa iyo yan. Kasi pinagpapala mo. Ganyan ang isip ng dyablo. At ganyan ang isip ng sanlibutan na sumusunod lang tayo sa Diyos kasi may napapala tayo sa Kanya sa lupang ito. Pero nakikita ng sanlibutan, nahihirapan tayo sa pagsunod natin kay Kristo. Pero pinupuri natin ang Diyos. Sino makaagawa ng mga bagay na yan? Banal na Espiritu lang. Sapagkat pag siya'y dumating, sabi ng Panginoong Hesukristo, luluwalhatiin niya ako. Isipin mo, na sa kabila ng marami tayong personal na pangangailangan, hindi ako nangaral para sa personal kong pangangailangan. Nanatili ako sa talata, nagtiwala ako sa teksto. Sinong gagawa niyan? Ang Panginoon lang. Kung gusto niyo naman, magturo ko ito linggo-linggo tungkol sa giving. Lahat lagyan ko ng giving. Pero nauunawaan ko
na si Jesucristo ay hindi nagbabago. At kung siya ay nasa inyo rin, hindi rin kayo magbabago. Sapagkat maaaring hindi tayo matapat, pero si Kristo matapat palagi. Na siyang nananahan sa atin. Na siyang gumawa sa inyo ng mabuting bagay sa umpisa, gagawin niya yan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At iingatan niya kayo sa pananampalataya. Na sa kagaya ni Abraham na kahit sa kahinaan ng kanyang katawan, pinuri niya ang Diyos. Pati si Sarah kahit na matanda, hindi siya nagpahina-hina sa kawalan ng pananampalataya. Anong dapat ihandog ng Kristiyano? Magpuri palagi sa Diyos. Puri sa Diyos. Pag pinagpapala, magpasalamat sa Diyos. Pagka pinapalo, magpasalamat sa Diyos. Sapagkat iniibig ka ng Diyos. Sapagkat anong klaseng anak ang hindi pinapalo ng kanyang ama? Kapag kayo tinutuwid, magpasalamat ka sa Panginoon. At kapag kayo pinupuri, pasalamatan mo ang Diyos sa biyaya niya sa buhay mo. At sabihin mo, kami mga walang silbing alipin, ginawa lang namin yung dapat namin gawin. Pangalawa, ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ipinahahayag ba ng bibig mo ang salita ni Kristo? Ni ang pangalan man lang ng Panginoong Jesucristo, hindi mo ba ikinahihiyang sabihin? Una sa iyong sarili. Sa iyong mga taong kasama sa bahay. Sa mga taong nakakarinig sa iyo araw-araw at nakakita sa iyo. Pinapangalanan mo ba ang Panginoong Jesucristo? Sa iyong buhay, sa lahat ng iyong achievement. Bawat tuhod ay luluhod at bawat bibig ay magsasalita na si Jesucristo ay Panginoon para sa kapurihan ng Diyos Ama. Huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo para sa Panginoong Jesucristo. Huwag niyong isipin na dahil tayo ay mahirap na simbahan, hindi na tayo makapagpapatotoo. Lalong higit tayong makapagpapatotoo. Ang lahat ay naghabol na sa kayamanan. Ang lahat ay umibig na sa salapi. Subalit iniingatan ng Diyos ang ating puso. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At huwag nyo rin akong ikahiya na kanyang bilanggo. Lahat ng yan, darating ang panahon, kung tayo talaga ilalakad sa salita ni Kristo at mananatili tayo sa kanyang salita at hindi natin pangungunahan ng Diyos, bawat hakbang natin, titignan natin kung yan ba'y kautusan ni Kristo. Lahat ng yan, isang araw magiging patotoo natin. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Panginoon at ipahayag natin ang kanyang pangalan. Magtatagumpay tayo. Kahit pamamatay tayo, hindi tayo lugi sapagkat may kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At kung mamamatay tayo sa pananampalataya, kahit ang mga anak natin hindi makakalimot na nagkaroon sila ng magulang na lumakad sa pananampalataya. Ano pinapanalangin natin sa Diyos palagi na mga bata ay magsipaglakihan sa halimbawa ng kanilang mga magulang na lumalakad sa pananampalataya. Huwag nating kalimutan ang gumawa ng mabuti at mag-abuloy, tumulong. Huwag nating pababayaan ang gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, ginagawa natin ang lahat ng ito dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin ginagawa itong mga handog na ito para tayo'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung hindi dahil tinanggap na tayo ng Diyos.
Kahit anong laki ng binigay natin, kung wala tayo kay Kristo, para tayo naghahain ng basura sa harapan ng Diyos. Tinanggap na tayo ni Kristo. Kaya nga't kung tayo'y nagsisikap araw-araw, ang inihahandog mo sa Diyos, hindi basta pera yun, pananampalataya. Isipin mo, nagsikap ka, ginawa mong partner sa iyong hanap buhay si Kristo. Ang ibinibigay mo sa Kanya, hindi pera, kung hindi pawis mo. Pagsisikap mo. Pagmamahal mo. Maraming napakadali na kapag oras ng pag-aabuluyan, pagbibigayan, bubunot ka ng hindi mo pinag-isipan. Pero kung isipin mo, kagaya ni Jacob, sinabi niya sa Diyos, O Diyos, pagpalain mo ko. Kung pagpapalain mo ko dito sa pupuntahan ko na ito, ibibigay ko sa iyo lahat ng 10. Kaya mga kapatid, hindi tayo nagpapakitang gilas sa Diyos. Hindi. Kasi kung magpapakitang gilas tayo sa Diyos, mauuwi rin yan sa pagalingan sa isa't isa. Kung hindi, tinanggap na tayo ni Kristo. Kaya nga tinatanggap natin ang isa't isa. Na kahit anong palpak ng kapatid natin, iintindi natin. Tinanggap din tayo ni Kristo. Kaya nga, bawat pagpupuri, bawat mabuting gawa, bawat paglilingkod, ay patunay lamang na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Tandaan natin, ang pagsamba sa Diyos, ano sinasabi sa Romans 12? I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, what is that acceptable, what is that perfect will of God. Ang ibinibigay natin sa Diyos, yung manifestasyon ng ating mga buhay. Gusto mo bang mabuhay para sa Diyos? Gusto mong ibigay ang buhay mo sa Diyos? E di mabuhay ka para sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na kung kailan tayo mamamatay tsaka ka magbibigay ng buhay sa Diyos. Ano mapapala ng Diyos sa kamatayan mo? Walang pinagkaiba ng sinasabi doon. Ibigay ang buhay sa kapatid. Ano, hihintayin mo na mamatay ka para ibigay mo yung buhay mo sa kapatid? Anong papakinabangin ng kapatid mo pag patay ka na? Hindi. Ang ibigay mo ay buhay sa kapatiran. Bawat pagsisikap mo, alalahanin mo ang kapatid mo. Bawat improvement ng buhay mo, huwag mong kakalimutan na maiwan mo ang kapatiran mo na nasa baba. Pag umangat ka, iangat mo rin siya. Ganyan magbigay ng buhay sa kapatid. Sapagkat, kung iisipin natin, ng pagbibigay ng buhay sa kapatiran, ay pagpapakamatay, anong silbi ng kamatayan mo sa buhay ng kapatid mo? Mabuhay ka para sa Kanya. Mabubuhay ka para sa Diyos. Sa ganyang bagay, mga kapatid, ang ating buhay na sakripisyo sa harapan ng Diyos ay ang ating buhay na sumusunod sa Kanya. Because to obey is better than sacrifice. Para sa pangwakas na panawagan, pinapaalalahanan tayo ng salita ni Kristo. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makakapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Manatili kayo sa akin at ako'y sa kanya at siya'y magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung sino man ay hindi mananatili sa akin, siya ay matatapong tulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagis sa apoy at mga susunog.
John 15:4 hanggang 6. Mga kapatid, kapag tumingin tayo sa paligid, hindi natin maiiwasan maraming magbabago. Kahit tumingin tayo sa salamin, lumilipas ang panahon, maraming nagbabago. Yung ipinagmamalaki nating lakas noon, dumarating ang panahon, hindi na natin mapapalanganan ang ating lakas. Kahit ang ating talino habang tumatagal ang panahon, marami na rin tayo nakakalimutan. Kaya nga kailangan na natin palagi ng ballpen at papel at reminders. Lahat ng kayamanan natin, maaaring mayaman ka pa rin ngayon, pero yung pinamamalengke mo 10 years ago na 1,000, hindi na yung kasing dami ng 1,000 ngayon. Lahat nagbabago. May nakausap pa nga akong matanda na noong unang panahon, ang 1,000 nila nakakabila na sila na 1 lata ng mantika. At puro corn beef na ang kanilang ulam. Marami ka nang mabibili. Halos wala ng halaga ang pera natin ngayon. Lahat nagbabago. Maaaring inaakit tayo ng dati nating buhay na magsipagbalik tayo. Tinatawag tayo ng laman natin na bumalik tayo sa mga dati nating pag-uugali. Tinutukso tayo ng mga kahirapan na maghabol na lang tayo ng comfort. Isumpa natin ang pagiging masipag. Total, marami na rin naman tayong kahirapan sa sanlibutan ito. Mga kapatid, isang katotohanan ang hindi nagbabago. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Yung mga bagay na hindi natin pinakinggan noon tungkol kay Kristo, hahabulin tayo noon hanggang ngayon. At yung mga bagay na hindi natin tatanggapin kay Kristo ngayon, kung mabubuhay ka ng 100 taon, yan pa rin ang katotohanan ni Kristo. Pero mabubuhay ka ba ng 100 taon? Yan ang katanungan. Sapagkat lahat tayo lilipas. Dahil dito, huwag tayo magpaninlang sa mga aral na pabago-bago. Mabuting makinig tayong mabuti at basahin nating mabuti. Word for word, verse by verse, chapter by chapter ang salita ng Diyos. Dahil ang mga pastor nagbabago na. Ang kanilang perspektibo, ang kanilang pamamaraan ng pagpapatakbo ng iglesia, inihahanay na sa pababago-bagong sistema ng sanlibutan ito. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako ni Kristo ay hindi nagbabago. Kaya sabihin na nilang makaluma ako, anong magagawa ko? Ang Biblia ay 2,000 taon nang nakasulat. At sila ay nagpatuloy sa aral ng mga apostoles. Babaguhin mo ba yun? Ang nais ko, sana na ang kabutihang ipinahayag sa atin ng Diyos ay manatili hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Naway pagpalain kayo ng Panginoon, yan ang aking panalangin. Marami tayong pagkakaiba, subalit iisa lang ang Kristo natin pinagilingkuran. Doon ang gagaling ang ating pagmamahal sa isa't isa. Patatagin natin ang ating mga puso sa biyaya. At kung sa palagay mo matatag ka na, patatagin mo ang kapatid mo. Kung sa palagay mo naglilingkod ka na sa Diyos, pagsikapan mo na sa pamagitan ng iyong paglilingkod, makapaglingkod din ng iba. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, maraming magsasabi na mabagal ang aking pagpapastor. Pero sa totoo lang, ayokong iwanan ang iglesia. Marami akong gustong gawin na hindi kayo kasama, pero hindi ko kayo dapat iwanan sapagkat tayo ay isang katawan. Di bali nang hintayin ko kayong lumago at mananalangin ako sa Diyos na sana yung hinihingi ko tungkol sa inyo ay ibigay sa inyo ng Panginoon. Pero hindi ko pangungunahan ng Panginoon Diyos. Yun siguro ang dahilan kung bakit minamahal natin ang kanyang salita. Lagi siyang nauuna sa atin. At kapag nauuna tayo sa kanya, binabatukan niya tayo sa ulo.
at ibinabalik niya tayo sa ating mga tamang lugar. Huwag tayong magreklamo. Huwag mong questionin ang katalinuhan ng Diyos. Magtanong ka, pero huwag mo siyang susumbatan. Sabi naman ng Panginoon, tumawag kayo sa akin at kayo ay aking sasagutin. Ituturo ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo alam. Paano kung palagay mo lagi alam mo na? Paano ka patatawag sa Diyos? At kung magtuturo ang Diyos, makikinig ka ba? Kaya nga si Jesucristo hindi nagbabago. Ang banal na Espiritu hindi nagbabago. Mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan na pagsubok, pag-uusig at tukso, tandaan natin, si Jesucristo ang ating pundasyon. Hindi nakasalig ang pananampalataya nyo sa akin o kanino man. Si Jesucristo ang inyong Panginoon. Siya ang tagapagligtas nyo. At siya ang naglinis ng inyong mga kasalanan. Kaya kung mangangaral ako laban sa kasalanan, hindi nyo yun problema sa akin, problema nyo yun sa tagapagligtas nyo. Sapagkat siya'y namatay para sa inyo. At siya'y nabuhay para sa iyo. At siya'y babalik para sa iyo. At sa ating lahat, at sa akin din, si Kristo ang ating katiyakan at pag-asa magpakailanman. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa pakikinig ninyo. O Diyos. O Diyos. Dahil sa hindi ka nagbabago, hindi kami natutupok sa dami ng aming mga kasalanan at ikaw ay Diyos na nag-aapoy, kami iniingatan mo sa iyong puso. Sa iyong kamay. O Diyos, mahabag ka sa aming mga kahinaan. Marami kaming gustong ipaglingkod sa iyo. Marami kaming gustong gawin ng mga project. Marami kaming gustong itayo. Pero tinuturuan mo kami ng pananampalatayang hindi pa bago-bago. Na baka kapag naitayo namin itong mga ito, sasabihin namin, tinatanggap mo kami kasi naitayo namin ang aming kapilya. Na baka dumating ang panahon na hindi na kami makikinig sa iyo dahil sasabihin namin, marami na kaming pinaglingkod sa iyo. Totoo lang, marami kang utang sa akin. Kasi naglingkod ako sa iyo ng matagal. O Diyos, bigyan mo kami ng puso na matapat, matatag. Tulungan mo kami na makaalpas kami sa lahat ng aming mga tukso sa buhay. Sa lahat ng aming mga pakikipagkompromiso sa sanlibutan. Sa lahat ng aming mga damdamin. Sa lahat ng aming pag-iimbot at mga pagkakasala na ikaw ang tumitingin sa aming puso. Si Jesucristo hindi nagbabago. Kung iniligtas niya kami noon, ililigtas niya rin kami ngayon. At ililigtas niya kami hanggang wakas. Panginoon, pagpalain mo mga kapatid ko sa iglesia. Biyayaan mo mga kapatid ko sa iglesia. Itayo mo ang mga nakadapa. Patatagin mo ang mga nakatayo. Gawin mong humble lahat ng binigyan mo na ng paglago. Bigyan mo ng pagnanasa ang lahat ng mga kapatid namin sa iyong salita. Gamitin mo rin naman kami na maging instrumento ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo ay makakilala kay Kristo. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat namin. Nawa ay nilikhaan mo kami ng bagong isip at bagong puso sa aming pakikinig ng iyong salita. Nawa ay dinurog mo ang aming mga Diyos-Diyosan. Nawa ay pinanumbalik mo ang aming mga kaluluwa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.